ka-express, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello mga ka-express! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Sabado at ang petsa ay 11 na po ng buwan ng Abril. And welcome back po mula sa akin dito sa aking channel, itong Hilbal Channel. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please do subscribe and follow my YouTube channel. Maraming salamat po! And for today's video mga ka-express ay tatalakayin natin yung mga naka-line up na mga tournament na sasalihan ni Alex Yala sa mga susunod na araw. Ito na nga po, ang unang naka-line up sa kanya itong Stuttgart Open mga ka-express dito sa Germany. Nagaganap din sa Germany, 2 days, 2 araw mula ngayon ay magaganap na po yung bakbakan naman dito sa Stuttgart Open, and then sasali din siya sa Madrid Open mga ka-express. Ito yung prestigyosong WTA 1000 event, and then sasali din po siya sa Madrid sa Mutua Open na yung po ay WTA 125 po. Ang level ng ay sa WTA 125, balik siya sa 125. Pero pag-usapan natin mga ka-express, ito muna nga dito sa Stuttgart Open, kung saan ito isa po sa prestigyosong torneo dahil ang tournament dito mga ka-express, ito nga po, itong pinamangatang ito ay Porsche Tennis Grand Prix mga ka-express. Porsche Tennis Grand Prix. Tingnan natin. Ayan. Pinaliit natin yung Yun. Porsche Tennis Grand Prix mga ka-express. Kung saan ang mapapanalunan dyan, bukod sa pera mga ka-express, bukod sa pera mapapanalunan ng mga player na magtatagumpay dito sa Stuttgart Open mga ka-express, ay mag-uuwi din siya ng brand new na sasakyan na isang Porsche mga ka-express. Kaya talagang masasabi natin na talagang prestigyosong tournament. So, sa ngayon po ay nagsisimula na po yung qualifying round. At kumpirmado rin po na ang ating kababayan si Alex Yala ay kasama na po sa main draw. Kung dati naka-line up si Alex Yala as a qualifier, ngayon po ay kasama na po siya main draw. Ibig sabihin, hindi na siya dadaan sa qualifying round. Kasi nga po, nag-withdraw po si Qinwen Xiang ng China. Kaya nung nag-withdraw si Qinwen Xiang, siyang ipinalit. So, hindi na siya dadaan pa dun sa qualifying round. Antimano, maglalaro na kagad siya sa round 1. Yan. At bali-balita mga ka-express na itong si Aryna Sabalenka ay nag-pull out na rin dahil nga raw sa injury. So, ito po ang pati ang balita, pati si Maridocano ay nag-pull out na rin ata. Pero yung iba pong mga nasa top 10 ay kasali pa rin po dito sa Stuttgart Open mga ka-express, dito sa Porsche Tennis Grand Prix. Kung saan yung mga bigating mga pangalan pa rin dito sa WTA ay makakaharap ni Alex Yala. So, wala pa pong official draw ngayon o yung pares-pares kung sino-sino maglalaban-laban sa unang round. Pero ngayon ay kasama naka-line up na po. Nakakasana po ngayong araw na to yung maglalaro dito sa qualifying round. Ito na po. Ito po ang maglalaro sa qualifying round. Pero pakita natin yung mga qualifier. Ito po yung mga qualifier mga ka-express. Ayan si Somnex, si Alicia Park, si Kansenteva, si Sasnovich. Bali, po sila? 16 na qualifier mga ka-express. So, yung kanilang schedule ay ito po yung schedule ng kanilang qualifying round. Naka-schedule po yan ngayong umaga, ay ngayong araw na to. Bali, alas 5 po yan dito sa atin, sa Pilipinas. Dahil sa ngayon po, nagpalit na ng oras ang bansang Europa. Dahil summer na sa kanila. So, ang time gap ng Pilipinas at ng Europe ay 7 hours na po. Every time na magpapalit po ng panahon o halimbawa,
from winter to summer, magkaiba po yung oras nila dyan. Pag winter, ahead po tayo ng 6 na oras sa mga bansang taga Europe. Ngayon, pagka summer naman po, ahead naman tayo ng 7 hours. So, kung alas 5 po dito sa Pilipinas ang laro nila, alas 10 po yan doon sa sa parting Germany, sa Stuttgart. Ngayon, bahagyan natin talakayin yung naging performance ni Alex Ayala doon sa katatapos lang na tournament dito sa Linz Open, mga ka-express. Kung saan nga naging kapuna-puna yung delaying tactic. Masasabi natin na delaying tactics na yung ginawa ni Ostapenko. Kaya pala nagre-react ng ganung mga ka-express si Ostapenko kasi nga hindi siya sanay sa malaking crowd na nag-cheer sa kalaban niya. Yun ang kinaiinisan niya. Nainis siya doon, mga ka-express. Sa totoo lang, wala namang untoward incident na nangyari doon sa laro nila. Na kung saan medyo nabubwisit si Ostapenko doon sa Miron, sa gallery. Saan kinainisan niya yung mga Miro na nag-cheer kay Alex Ayala. Di ba nakita nga natin, halos binibigay niya pa yung raketa niya. Di ba? Yung pala, doon siya naiinis. Pero sa mga ganung pagkakataon, mga ka-express, dapat pinupuna rin yun ng pinupuna rin dapat ng umpire yun kasi wala naman, wala namang naririnig tayo ng boo. Diba? Wala namang gumaganon sa audience. O wala namang sumisigaw habang nagpapalitan sila ng palo. Diba? Wala naman tayong narinig na gano'n. Kaya lang, masyado lang talagang naging praning si Ostapenko. Dahil nga, sipin mo, nirat-rat ni Alex Ayala 4-0 tapos naging 5-1. Pagkatapos nun, doon pa lang sa nung 3-0, nagsimula na siya ron na nagsimula na siya na gumagawa ng eksena. Hanggang sa pagdating ng ng 5-1, talaga pinanay-panay niya na yun. Ay tinuloy-tuloy niya na yun. Kaya kumbaga na-distract talaga si Alex Ayala. Kung kaya sabi ko nga, mga ka-express, dapat masanay si Alex Ayala sa mga ganung sitwasyon na ginawa na rin niya sa kanya doon, diba? Doon sa Indian Wells. Yung kung natatandaan niya, yung laban nilang dalawa ni Sigmund ng Germany. Di ba ang ginawa ni Sigmund puros delaying tactic. Kung mag-serve ang tagal. Kung hindi man yun, yung pagkatapos ng first set, lumayas, umalis, bumalik pagkatagal-tagal. Sa bagay, kinall out siya nung umpire. Kung bakit ganun katagal. Di ba? Dapat ganun din. Kung napupuna rin ni Alex na dinidelay nung kalaban niya yung laro, dapat nagrereklamo na rin siya doon sa umpire. Pero knowing sa character ni Alex, palagay ko hindi gagawin yun ni Alex na magrereklamo siya sa umpire. Na halimbawa, ayun, bossing, yung kalaban ko talagang dinidelay yung laban namin nawawala tuloy ako sa momentum Hindi niya siguro gagawin yun, di ba, mga ka-express? Kasi, kumbaga talagang malambot ang puso ni Alex Ayala, lalo pa pagka-involved ay yung mga kababayan nating mga Pilipinong Miron. Kasi yun ang kinainis na Ostapenko So, isa yun sa mga dahilan kung bakit naapektuhan din si Alex Ayala. Tsaka isa pa, inamin niya doon sa interview sa kanya na medyo hindi okay yung kanyang pakiramdam. Pumunta lang siya doon para gawin yung kanyang obligasyon na maglaro. Dahil siya nakalanat. Feeling well or not feeling well, kailangan niya talagang gampanan yung pagiging player niya doon sa pagiging kasali niya doon sa event na yon. Sa bagay, napuna ko rin yung mga ka-express na parang naipapako yung paa ni Alex Ayala. Halos hindi niya na mahabol yung mga bola So, sa buong performance ni Alex, ang kapuna-puna doon ay yung kulang niya sa resistensya.
parang kulang siya sa resistensya at medyo kinakapo siya talaga. Tapos yung lakas ng serve niya, nababawasan habang tumatagal ang laban. Kaya dapat sana makahanap si Alex Ayala ng isang maayos o magaling na strengthening coach. Yun talagang kailangan ni Alex. Makahanap siya ng isang strengthening coach na makakatulong sa kanya para mapalakas niya ng todo yung serving niya at tapos madagdagan yung kanyang resistensya at mas bumilis ang kanyang kilos sa loob ng playing court, mga ka-express. Yun na lang talaga ang kulang sa kanya eh. So, yung diskarte sa loob ng playing court, kaya-kaya na ni Alex dumiskarte sa pagkahabang naglalaro na. Kaya lang talaga ang kulang sa kanya yung lakas ng kanyang service at saka yung consistency ng kanyang pagse-serve. Kasi malakas nga yung service niya, kung minsan laging na double fault naman. Kasi yun talaga magiging resulta pagka sinusubukan ng isang player na hatawin ng malakas ang bola, di ba? Sa unang serve. Pag hatawin mo yung malakas ng bola, kung hindi mo pa talaga gamay na gamay yung sitwasyon, talagang matutungkab, talagang madodouble fault ka lagi, mapofault ka lagi. So sana sa mga susunod na araw o susunod na panahon, makahanap na talaga si Alex Ayala ng maayos na strengthening coach. Yun na lang po talaga ang kulang kay Alex, mga ka-express. So, abangan natin mga ka-express ang paglalaro ni Alex. At magsisimula po yung laro ay August 15, mga ka-express. Pero sa ngayon, August 11, ongoing na po yung qualifying round. So, asahan natin na makikipagpukpukan na naman ng toro itong ating kababayan na si Alex Ayala. At syempre, bigyan natin at tulungan natin siya sa mamamagitan ng dasal. Ang dasal natin, makakapagbigay ng boost, makakapag-boost yan sa kanyang performance. At syempre, mas lalong ma-inspire si Alex Ayala na mas lalong pagbutihin ang kanyang laro sa bawat torneo yung kanyang sasalihan. Muli po, ito po si Hill at ito ang Hilbert Channel. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat po ng aking mga subscriber at mga viewers, mga supporters. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta at panunood dito sa aking channel. Thank you po sa aking mga past sponsor. Maraming salamat at kumusta po kayong lahat yan. Ingat po kayo lahat sa kung saan mo kayo naroon. At harinawa, bigyan tayo ng pagpapala lagi na ating pumay kapal at ingatan ng bawat isa sa atin. Ito muli, si Hill at yung Hilbert Channel. Maraming salamat. Diyos Mavalos. Thank you. Bye-bye.